Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay para po magkomento po sa inyong muli mga katambay. Dito po sa ating Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan natin mga katambay. Talagang yung sinasabi po na institusyon at mga politiko na walang korupsyon mga katambay. Napakalilinis pong politiko. Walang bahid, walang korupsyon sa kanilang institusyon, lalo po sa Kamara. Ito po, napakatapang po ng isang representative po ng party list. Ito po ay Ako Bicol Party List na ito pong si Representative Raul Angelo Bongalon mga katambay. Si Representative Raul Angelo Bongalon mga katambay ng Ako Bicol Party List. Talagang gusto niya pong pag-resignin. Mag-resign na daw po ang ating Vice President mga katambay. Hinahamo magbitaw. Magbitaw na raw po ang VP Sara dahil daw po sa patuloy na pagtanggi na idepensa ang budget daw ng Office of the Vice President. Hindi naman po kayo tanga at bobo, representative. Isa po itong attorney. Attorney po kayo, hindi nyo po naintindihan yung sinabi ng Vice President. Nagpadala na ng liham sa inyo. Nasa inyo ng mga kamay ang pondo na kayo na ang bahala kung bigyan nyo o hindi. Magtatrabaho ang Vice President. Bakit po kayo gigil na gigil? At talagang hinahamon nyo pang magbitiw ang Vice President Sara Duterte. Bakit po? Dahil hindi po nyo nagamit yung demolition job na gagawin nyo po, na scripted yata, naka-script, na samantalang yung sa Presidente, wala pang 10 minuto, tapos na ang kanyang 10 bilyon mahigit na pondo, budget ng opisina ng Presidente. Samantalang sa Vice President, mga katambay, dahil nga po, itong mga ito, komento na inyong lingkod, meron po kasing maitim na balak sa Vice President. Dahil nga, hinahanapan nilang pilit ng ground dahil mismong yung kasamahan nilang representative dyan na si convicted ng child abuse, Franz Castro, ay pilit pong hinahanapan para ma-impeach. Ayon na rin po sa kanilang grupo, mga katambay, ang Makabayang Black. Talaga ano pa po ang aasahan natin dito? Dahil mismo yung kanilang institusyon ay talagang bistadong-bistado na sa mga Pilipino dahil sa pinahayag at pinasabog ng BP Sara na itong institusyon na ito ay sobra pong magkamal ng bilyong-bilyong pera mga katambay. At kaya nga po ito, pagkakatiwalaan pa ba ng mga Pilipino ang katulad ng isang representative Raul Angelo Bongalon ng Ako Bicol Party List, ikumpara mo sa isang Vice President Sara Duterte na walang ginawa kundi magtrabaho para matulungan ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa dulo o laylayan ng ating mga kababayan. At yung sinasabi pong mga programa na kapakipakinabang. Samantalang ito, ang nakikita nating programa ay yung magdagdag ng extraordinary po sa budget ng bawat ahensya mga katambay. Pakinggan po natin si attorney mga katambay. Ito po nga si Raul Angelo Bongalon mga katambay. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Dismayado ang mga kongresista sa hindi ulit pagsipot ni Vice President Sara Duterte o ng sino mang authorized representative nito sa plenary deliberations ng panukalang pondo ng OVP para sa 2025. Halos alas 3 na ng madaling araw ng Martes, September 24, natapos ang deliberasyon sa plenaryo para sa budget proposal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi na isalang ang OVP na nakaschedule sana ng 10 a.m. ng September 23 dahil wala ang Vice Presidente para magpaliwanag sa hinihinging pondo, dahilan upang muling ma-schedule ang OVP budget sa araw ng kinabukasan, September 24. Ngunit hindi pa rin nagpakita ang pangalawang pangulo o sino man sa kanyang tanggapan, ni hindi rin ito nagpadala ng sulat sa dahilan kung bakit no-show ito sa plenary budget debates. Kaya hamon ng ilang mambabatas, magbitiw na lang sa pwesto si VP Duterte. Mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the Filipino people
it's up to them, no, to judge the Vice President. Well, that's clearly a clear sentiments being shared by a lot of members. Kasi, alam mo, ano yun trabaho yun, responsibility. Can you lead your office? Kaya mo bang i-lead? Kaya mo bang i-lead ang Pilipinas? Kaya mo bang i-lead yung constituency mo? So it's a leadership question. Samantala, handa pa rin namang maghintay ang House of Representatives sa OVP. Hindi na kayo pupunta ng Office of the Vice President, Office ng Presidente at lalong mismo ng Vice President, yung office po ng Vice President, si Vice President Sara Duterte. Hindi na kayo pupuntahan yan. Di ba? Hindi naman kayo mga tanga at bobo. Di ba? Na para hindi kayo makaintindi, karamihan sa inyo ay abogado. Di po ba? Itong mga representative na ito. At nakikita po ng isang Vice President na talagang siya ay demolition job ang hinahanap sa kanya. Ang ginagawa sa kanya ay demolition job. Pilit siyang pinupolitika. Dahil bakit po? Napakalaki po ng korupsyon na nagaganap po sa opisina ng Presidente. Napakarami pong korupsyon. Wala po nakikita itong mga ito. Yung flood control lang po na proyekto ng Pangulo na bilyon-bilyon isang araw, wala po silang nasilip doon. At yung confidential po na hinahawakan ng Pangulo at yung Intel Pan na ilang damukal na bilyon, hindi bababa sa 4 na bilyon, wala silang nasisilip doon. Mas sinilip nila yung 120 million, mga tambay, o 125 million. Ganon po katitindi itong mga ito. Kaya hindi naman po tanga at bobo ang Vice President para hindi niya po malaman ang mga maitim na pakay nito sa kanya. Dahil talagang palalabasin lang nilang pilit na ito'y corrupt. Di ba? Para doon sa sinasabi nga natin at komento na inyong lingkod, para po magkaroon sila ng ground doon sa sinasabing impeachment na pinaghahandaan at pilit kinahanapan ng butas ng isang convicted ng child abuse na si Representative Franz Castro. Ayon na rin po sa kanya yan, sa kanyang mga balita at sa kanyang pahayag sa mainstream media. Di po mga tambay? At dito naman po sa sinasabi pong si Raul o Representative Raul Angelo o Angelo Bongalon ng Ako Bicol Party List. Hiyang-hiya naman ako sa iyo. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, Representative. Yung budget ng Vice President, gigil na gigil kayo. Pero yung mga budget nyo, hindi alam ng taong bayan kung magkano budget nyo, lalo ang speaker. At yung mga nilalagay nyo, mga isang damukal na unprogram na bilyong-bilyong piso sa mga ahensya ng gobyerno. Kumpara mo sa Vice President na lahat hayag ang pondo niya, hayag ang kanyang programa. At napapakinabangan lahat po ng kanyang programa ay napapakinabangan ng mga Pilipino. Yung libreng sakay niya lang. Sino po nakikinabang doon? Mga congressman ba? Mga congressman? Di po ba mga taxpayer na pinasusweldo sa inyo, mga congressman? Di po ba? Nakikinabang ang taong bayan pero pilit yung kinikitil. Yung mga programa, lalo yung kanyang offices, hindi lagpas na ng 10 ang kanyang opisina, ang kanyang Office of the Vice President sa buong Pilipinas, na lahat ay nakakatulong. Nabibigyan niya ng tulong, lalo yung mga kapuspalad natin na hirap sa pagpapalibing ng kanilang mahal sa buhay dahil sa hirap ng buhay ngayon. Di po ba? Programang nakakatulong. At yung kanyang tinuturuan ng mga Pilipino na hindi maging tamad, hindi umasa sa ayuda. Di ba? Tinuturuan niyang magnegosyo. Kaya nga meron siyang negosyo kaday. Di ba? At marami pang iba. Lalo pagdating sa kuna, nangunguna lagi ang kanyang opisina sa pagtugon. Di ba? Nangunguna lagi. At hindi po ito binabalita ng mainstream media dahil alam na po natin ang lakaran po ngayon sa bagong Pilipinas. Di ba? Dahil nga gamit na gamit, di umano ang pera ng bayan para po ito maging bulag, pipi at bingi sa katotohanan. Ang sinasabing mainstream media, di umano mga katambay. Wala po sila nakikitang kamalian, lalo sa Kongreso at sa Senado at sa Pangulo. Wala po nakikitang kamalian dyan. Ang media, dahil nga gamit na gamit daw talaga ang pera ng bansa, pera ng taxpayer mga katambay. Umiiral po dito ang sinasabing busalan. Busalan daw po, di umano, ng sandamukal na pera mga katambay. Parang nakaperol ka na buwan-buwan. Meron ka na automatic na sweldo. Baka nga di kaya, kinsenas katapusan ng swelduhan kaya. O lingguhan. At grabe rin daw, di umano, ang mga bigayan ng regalo dyan, mga tambay, lalo daw sa mainstream media, di umano, na talagang sagana raw sa regalo. Totoo kaya yun? May katotohanan kaya yun, mga tambay?
yung mga usap-usapan po, mga katambay. Nagtatanong lang po ang inyong lingkod kung may katotohanan. Kasi wala na nakikita ang mainstream media rin eh. At laging ini-interview ang mainstream media talagang itong mga sinasabing institusyon. Mismo itong institusyon na ito napakalaki ng korupsyon. Dito po, isa po ito sa kasama sa institusyon na bulok at worse and rotten na institusyon. Itong si Representative Raul Angelo Bongalon ng Ako Bicol Party List, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo sa ganitong congressman. Ikumpara mo sa isang vice president na binoto ng majority ng Pilipino na botante, mahigit 32 million ang bumoto. Ikumpara mo rito sa party list. Kahit pagsama-samahin mo ang boto lahat itong mga congressman na ito, hindi sasapat sa dami ng nagtiwala kay Vice President Sara Duterte. Ilan lang ang mga botante niyan, mga representative na yan. Hindi aabuti na 10 milyon. Kahit pagsama-samahin mo ang mga boto nila, ikumpara mo sa mahigit 32 million. Di ba? Kahit nga po daanin natin sa survey, yung totoong survey, mas gugustuhin ng Pilipino na matanggal na lahat ang mga congressman kaysa tanggalin at magbitaw sa pwesto ang isang vice president. Magpa-survey lang. Yung totoong survey, hindi yung nababayaran at nabubusalan, mga tambay. Di ba? Mas gugustuhin ng taong bayan na vice president na lang matira riyan. Komento na inyong lingkod. Dahil nga po sa laki ng korupsyon na nagagawa at nangyayari sa bagong Pilipinas, talagang sinasabi nga po yung talagang unlimited at buffet na buffet ang pera. Talagang napakarami yung pera na nalalagay daw sa kanilang vault kaysa ron sa proyekto na wala halos nakikita at puro pangako lamang ang ibinibigay daw po sa ating bansa at sa ating mga Pilipino, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo dito. Talagang nagtatanga-tangahan, mga tambay. Nagtatanga-tangahan kasi, yung ego kasi nila may mga ego yan, mga katambay. First time kasi nangyari sa kanila yan. First time na nangyari sa kanila na hinamon sila ng isang vice president na hindi matakaw sa pera, na pwede siyang magtrabaho kahit hindi nyo bigyan ng budget. Sampal sa kanila yan, mga katambay. Sampal kasi hindi nila kayang gawin sa kanilang sarili yun na wala silang pera, wala silang pondo sa kanilang opisina. Hindi nila magagawa yun, mga katambay. Hindi katulad ng isang vice president na hindi corrupt, hindi magnanakaw. Katulad yata nila di umano na talagang gigil na gigil sa pondo. Di ba? Samantalang ang Office of the Vice President, ano sinabi? Nasa mga kamay nyo na. Nag-submit na ang Office of the Vice President ng kanyang proposal budget for 2025. Nasa inyo na mga mesa. Di ba? Basahin nyo na lang at hindi nyo binibigay, ayaw nyo nga bigyan yung kanyang mga programa. Ano pa gagawin ng Vice President para makipagtalo pa sa inyo? Di po ba? Dahil kayo rin naman na masusunod. Kung yun ay aaprobahan nyo o babawasan nyo o isisiro nyo. O di, tapos na. Ano ginawa ng Vice President? Gumawa na lang siya ng sulat at pinadala sa inyo na nasa kamay nyo na. At yung mga nakarang hearing, ganun din ang sinasabi niya nung siya'y umaten. Nasa inyo ng desisyon kung ano ang gagawin nyo at kung ano ang gusto nyong gawin sa opisina ng Office of the Vice President. Hindi naman siguro kay tanga at bobo. Ginagamit nyo lang ang popularidad ng isang Vice President Sara Duterte para bumango at makita kayo palagi sa mainstream media at pag-usapan dahil malapit na halalan. Isa pa yun. At pangalawa, talagang gusto nyong pabagsakin ang isang Vice President Sara Duterte kasi magiging tinik. Magiging tinik po sa inyo ang VP Sara pag ito'y naluklok sa Malacanang. Kasi never nyo na magawa yan. Yung buffet na korupsyon, yung napakagarapalang korupsyon, ngayon sa ating bansa, na mismo ang ating Vice President ay natutuklasan kung paano kayo magtrabaho at paano kayo mangurap di umano na sobra-sobrang pera sa taxpayer, bilyon-bilyon. Mismo ang Vice President, nalaman niya kung gaano katalamak at kasama ang institusyon na ito, na talagang yung pera ng bayan talagang kung susumahin natin sa isang hindi magandang term na salita, talagang ito'y ginagahasa nyo ang pera ng taong bayan, mga katambay. Talagang
pinag-iinteresan nyo na sobra-sobra. Talagang yung nandun yung pagiging greedy. Greedy nyo sa pera, di po ba? Komento na inyong lingkod. Sobrang greedy sa kapangyarihan at sa pera, mga tambay. Mga talamak, mga hayok na hayok pagdating sa pera ng bayan, mga tambay. Kasi doon sa natuklasan ni BP Sara, di ba? Na yung kanyang proposal budget lang sa DepEd na biglang lumobo, mga katambay. Biruin mo yun? Lumobo? Ilan lang yung hiningi niya? Magkano po ba hiningi niya? Yung 16 billion ng 2023, yung sa DepEd. Tapos biglang lumobo ng 28 billion. Biruin mo, gaano kalaki yung dinagdag nila ng unprogram yun? Di ba? Tapos yung 2024, 16.5 billion. Tapos, naging 28 billion din, mga katambay. Napakalalaking pera ang ginagawa nitong mga ito sa Kamara, mga katambay. At ganun din po yung pinaputok sa DSWD, sa AKAP ng kapatid ng Pangulo na wala ring magawa sa korupsyon at nananahimik din. At nagsusumbong lang din sa taong bayan sa nakikita niya korupsyon na isa siyang senadora, wala rin siyang magawa. Di po ba ano sabi ng senadora? Yung budget daw po na 26 billion tapos lumobo ng 60 billion na unprogram. San po napunta yon, mga congressman? Sino po dapat ang magbitiw? Sa tingin nyo po, mga katambay, sino po ang dapat magbitiw na politiko sa ating bansa? Yung natutuklasan po na bilyong piso nawawala sa pera ng bayan, sa pera ng taxpayer? O dito sa Vice President na hirap silang gawa ng issue lalo sa korupsyon? Hirap sila. Kahit dali na nila sa Supreme Court at talagang dikdikin pa nila ng dikdikin ng COA para lang ito mabaliktad, kuno. Hirap sila. Samantalang sa kanila, buffet na buffet ang korupsyon. Dahil sa natuklasan ng ating Vice President Sara Duterte at mismo ang Senadora Amy Marcos, marami rin siya natutuklasan. Kaya lang, hanggang yaw-yaw lang po din siya. Wala pong mga investigasyon na gaganap, mga katambay. Pera pa lang sa PhilHealth, wala kayong ginagawang investigasyon na nawawala. Yung nasayang lang na pera sa 5,500 flood control project ng pamahalaan, wala kayong nakikita dyan. Tapos isang Vice President, ang inyong sasabihin na magbitaw o magbitiw na lang. Mas gugustuhin ng taong bayan na mawala na mga senador at mawala na mga congressman sa Pilipinas. Tatakbo ng maayos ang bansa kung wala ang mga congressman at walang mga senador sa ating bansa. Mas mainam pa yata, komento na inyong lingkod. Komento ni Kamanong, mas uunlad pa ang bansang Pilipinas kung walang mga congressman at walang mga senador sa ating bansa. Komento lang na inyong lingkod, mga katambay. At talagang ginagawa nyo pa ng issue, lalo itong si Representative Raul Angelo Bongalon ng Ako Bicol Party List na sinasabi mo pa na ang Vice President ay nasa beach lamang at ipinagpalit yung hearing niya sa kanyang budget dahil nga doon sa sinasabing nasa beach, gumagawa pa kayo ng marites. Marites, ibang klase rin kayo, makapanira, mga katambay. Kung makapanira kayo, walang katotohanan. Samantalang sa Vice President, pag bumukas ang bibig niya, merong katotohanan, merong ebidensya, may papel. Kaya lang, hindi nyo iimbestigahan yan. Never nyo iimbestigahan yan. Kasi sangkot kayo lahat yata doon, di umano. Doon sa pinaputok ng Vice President, lahat kayo nagkakaroon yata kung magkano ang partihan, di umano. May pumuputok pa nga Pumuputok pa, di pa ba? Sinasabi po ng mga Pilipino, saka yung kumakalat sa social media rin, di umano. At sinasabi rin po ng iba nating kababayan na bawat daw po isang congressman, totoo kaya yun? Nagtatanong lang si Kamanong, 100 million daw po ang bigayan dyan. Nagtatanong lang po. Hindi naman naniniwala si Kamanong, kaya nga nagtatanong Di ba mga katambay? Nagtatanong at magtanong din po kayo kung magkano po napaparti ng katulad po nito ni Attorney Representative Raul Angelo Bongalon, mga katambay. Hindi naman po masama magtanong kung may nangyayari pong suhulan at lagayan at partihan po ng pera dyan sa Kamara dahil nga po billion po ang
na extraordinary na nawawala sa pera ng taxpayer at pera ng taong bayan. Tapos maririnig mo lang sa isang institusyon na bulok at worse and rotten at pinakakurap na institusyon. Ayon na rin po yan sa dating Pangulong Duterte at kisasasot rugando sa kanyang mga natuklasan na talagang pinakabulok, rotten, na konstitusyon at pinakakurap na ahensya sa ating bansa, itong dalawang institusyon na ito. Di ba? Dahil lumabas na rin mismo yan. Uulitin ko po, lumabas na rin yan. Pinasabog na talaga yan at talagang may katotohanan. Dahil mismo ang Vice President, yung kanyang hinawakan departamento na DepEd ay nagamit po dito po sa sinasabi po ni dating Pangulong Duterte na talagang grabe ang korupsyon dyan. Dahil yung DepEd, pinatungan na ilang bilyon, mga katambay, at sila po nakinabang doon. Akala kasi nila maisasama nila Vice President doon. No. Hindi sakim at greedy sa pera ang Vice President, di ba? At nakitaan niyo po ba yan ng mamahaling gamit? Never niyo nakitaan ng mamahaling gamit yan. Nakita niyo, ang sinusuot ng Vice President at yun din, simpleng-simple. Uniforme niya na yata yun, mga tama, yung kanyang mga suot. Di ba? Hindi katulad sa kamera. Diyan ka makakita, napakatitindi. Mas malaki ang sweldo ng Vice President kumpara mo sa mga representative. Pero ang mga suot po ron ng mga Crocs, di umano. Talagang daig pa ang nagpapasinsyo sa Amerika sa napakamamahal na mga gamit nila ron, mga katambay. Hindi po ba kayo nagtataka dito sa kamera, yung mga representative natin? Grabe po, no? Mga luxurious na mga gamit nila, naggaganda ang mga sasakyan at nagmamahalang mga gamit. Saan kaya nila kinukuha yan, mga katambay? Yung mga pinambibili nila riyan, di ba? Na ubod ng mahal, mga katambay. Nagtatanong lang po si Kamanong, doon kaya nila ito kinukuha doon sa partihan ng extraordinary na natuklasan ni Vice President Sara Duterte na bilyon. Hindi kaya? Nagtatanong lang po ang si Katambay Manong. Kayo po, mga katambay, ano po sa tingin nyo? Pwede po kayo magtanong at pwede po kayo magkomento dito sa ating comment section, mga katambay. Muli po, mga katambay, maraming salamat po sa mga nakagusto po na ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. At syempre po sa mga nakakagusto po sa YouTube at TikTok, thank you po. At syempre po sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment, maraming salamat po, mga katambay. At hindi po kayo nagsasawa at iniiwan po ang ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Sa muli po, mga katambay, ipaglaban po natin ang tama at ang makakatulong po sa ating bayan. Ipaglaban po natin. Huwag na po tayong pumayag, mga katambay, na muli po tayong mabudol ng mga ganitong klaseng politiko sa ating bayan. Na talagang mga greedy, mga sobra pong talagang talamak at timawa sa kaban ng yaman, mga katambay. Komento na inyong lingkod. Sa muli po, mga katambay, paalam po, ingatan nawa. Bye-bye.